Sa isang pagdinig sa Kamara, hiniling ng ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng Duterte drug war na hayaang imbestigahan ito ng International Criminal Court. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Taong 2018 nang makarating sa pamilya ni Joshua Lacsamana na napatay ang binatilyo na ang pagkakaalam nila'y dumayo sa network game competition sa Baguio. Giit ng pulisya noon, nagmatch ang itsura ni Lacsamana sa isinumbong na nanloob umano kaya hinarang sa checkpoint. Pero di umano tumigil kaya nagkaengkwentro. Noon pa man, hustisya ang sigaw ng ina niyang si Christine Pascual na di matanggap ang paliwanag sa kanya na nanlaban ang anak. Kanina humarap siya sa House Committee on Human Rights para hilinging hayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami. Paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Pareho ang panawagan ni Dalia Cuartero matapos mapatay ang anak sa drug bust operations kahit wala umano sa drug watch list. Wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito, ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Ang asawa naman ni Amy Jane Lee, patay sa pamamaril ng mga suspect na riding in tandem noon. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangalan ng War Against Drug ay naniniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. Parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kaming pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Ayon sa Free Legal Assistance Group o FLAG, binanggit sa isang Supreme Court resolution ang year-end report ng Duterte administration na abot sa 20,322 ang sangkot sa droga na napatay mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Halos 4,000 sa mga yan ang patay sa police operations, pero ang iba pinatay ng mga suspect na riding in tandem. Why do you have to wait for the OIG to act when you could be able to charge with a class suit on this against the former president? The relatives of the victims are very afraid to file cases That's because what I'm they saying, know they Attorney are going Copti. after a former president of the Philippines. Wala. Ayon naman kay dating Executive Secretary Salvador Meljaldea, wala siyang alam tungkol sa binanggit na year-end report. Ilang mga tauhan ng PNP ang pinatawag ng komite, ngunit hindi sila nakarating kanina. Sabi ng PNP, ilan sa mga ito ay nag-awol na o kaya'y nagretiro na. Pinaiimbitahan naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Pero sabi ni Representative Abante, pwede nilang ipaalam ang schedule ng susunod na pagdinig pero bahala sila kung gusto nilang pumunta. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras.